Martial Pick, Kabanata 4609. Nakagawa ka ng malaking pagkakamali. Nanatiling nakaupo si Yang Kai saglit bago iwinagayway ang kanyang kamay. Bahala ka, dalhin mo na lang sila. Napatawa si Wukong at binigyan ng thumbs up ang isa pang lalaki. Talagang mapagbigay ka, bata. Nang matapos ang kanyang mga salita, itinulak ni Wukong ang kanyang world force at nilamon si Yin Xinjiao at ang iba pa kasama nito. Kasunod nito, siya ay naging isang demonyong ulap at bumaril sa kalangitan. Tumangala si Yang Kai at sumigaw. Linisin ang lahat, huwag kang mag-iiwan ng anumang bakas. Ang boses ni Wukong ay narinig mula sa malayo. Huwag kang mag-alala, ang old ghost na iyon ay isa na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa isang magkasalungat na tingin, pinagmamasdan ng boss ng World Great Emperor ang pag-alis ni Wukong. Noong siya ay nasa Shattered Star Sea noong nakaraan, nabigo siya sa kanyang pagtatangka na patayin si Wukong. Sa halip, ang kanyang katawan ay halos sakupin ng huli. Nabuhay ang kanilang mga kaluluwa sa iisang katawan sa loob ng maraming taon, at ang kanilang puot ay dahan-daang hamupan nang magkasama silang dumaan sa ilang mga paghihirap. Matapos patayin ang Great Demon God na si Mo Sheng, umalis si Wukong at wala nang anumang balita tungkol sa kanya mula noon. Hindi inaasahan ng mataong World Great Emperor na makakatagpo siya sa araw na ito. Nakilala niya si Wukong kahit na iba na ngayon ang hitsura ng huli. Sa nakalipas na ilang taon, ang mga Great Emperor ay naglilinang sa pag-iisa sa Voidland. Sa Voidland bilang kanilang suporta, hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, ito ay hindi hanggang kamakailan lamang na sila ay nakarating sa 6th grade. Sa kabilang banda, lumilitaw na nakamit ni Wukong ang pag-akyat ng mas maaga kaysa sa kanila. Dapat pansinin na si Wukong ay naghahanap buhay ng mag-isa, ngunit nagawa pa rin niyang makamit ang gayong mga tagumpay. Ang katotohanan ito lamang ang nagpaunawa kay Duan Hongchen na hindi siya katugma sa kanya. Tinupad ni Wukong ang kanyang pangalan bilang ang pinakamalakas na Great Emperor sa kasaysayan ng Star Boundary. Si Wukong iyon. Biglang bulalas ng Iron Blood Great Emperor na si Zhang Wuhen na ngayon lang niya napagtanto. Marahang tumanggo si Duan Hongchen. Kumunat ang gilid ng noo ni Zhang Wuhen. Kaya pala nakita kong nakakainis ang lalaking iyon sa unang pagkakataon na pumasok siya sa aking mga mata. Junior Brother Yang. Sumugod si Cheng Kui kay Yang Kai. Hindi maaaring mamatay sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan. Kanina, nakita niya si Wukong na gumagamit ng Heaven Devouring Battle Law at ngayon ay dinala niya si Yin Xinjiao at ang iba pa. Halata sa kanya kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Nabigla rin siya sa katapangan ni Yang Kai. Pagkatapos ng pagubo, lumingon si Yang Kai sa kanya at nakangiting sumagot. Alam ko kung ano ang inaalala mo, Senior Brother Ching. Wala kang alam, si Ching Kui ay naging tame time. Pagkatapos mong patayin si Zhou Xing, tanging si Zuo Quanwei at ang iba pa ang lumapit upang gumanti sa iyo. Iyon ay dahil ang Yin Yang Cave Heaven ay nakialam at nilabanan ang karamihan ng panggigipit para sa iyo. Ngayong patay na ang mga traidor sa papel tulad ng Zuo Quanwei, wala nang gagawin sa iyo ang mga mula sa Thousand Cranes Paradise kahit nagalit sila. Kung hindi, kailangan nilang lantarang saktan ang Yin Yang Cave Heaven. Gayunpaman, magkaiba sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan. Kung hahayaan mong may pumatay sa kanila, hindi ka pababayaan ng Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven. Sa panahong iyon, higit sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ang darating para sirain ka. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata gamit ang isang inosenteng ekspresyon. Walang sino man mula sa Voidland ang pumatay sa kanila. May nakakita ba? Si Wukong ay hindi miyembro ng Voidland. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay isang taksil lamang mula sa Myriad Demons Heaven. Sa simula ay nilayo ni Yang Kai na ibalik ang mga taong iyon sa Great Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary at patayin sila para mas mapangalagaan ang World Tree. Gayunpaman, kung talagang pinatay doon sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan, maaaring may maiiwan na ilang bakas. Bukod dito, pagkatapos ng nakaraang epikong labanan, ang World Tree ay nakakuha ng maraming pagkain, kaya hindi na kailangang magbigay ng higit pa para dito ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit sumuko si Yang Kai sa ideyang iyon. Isang bigo na Ching Kui ang tumitig sa kanya. Ito ay isang kilalang katotohanan na sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao ay tumulong sa Heavenly Sword Union upang gawing mahirap ang mga bagay para sa Voidland noong nakaraan. Parehong nawasak ang Heavenly Sword Union at Zuo Quanwei, kaya kung mapatay din sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao, kahit na ang isang tanga ay malalaman na may kinalaman ito sa Voidland. Sa katunayan, hindi na kailangan ng anumang saksi. Sa tingin mo ba ay magiging madali sa iyo ang dalawang Cave Heavens? Aayusin nila ang isyo ng may malupit na puwersa.
Napangiti si Yang Kai. Talagang sumasang-ayon ako sa iyo, Senior Brother Ching. Gayunpaman, paulit-ulit na pinahirapan ako ni Pei Wenzuan at Yin Xinjiao noong nakaraan. Dati sa Prison Star, sinadya kong gamitin ang kapangyarihan ng Prison League para patayin sila, ngunit napatunayang hindi mapagkakatiwalaan ang Yellow Spring Heavenly Monarch at ang iba pa. Iyon ang dahilan kung bakit sila nakatakas. Ngayong may napakalaking pagkakataon, natural na hindi ko sila hahayaang umalis. Maduduwal ako kung makikita ko pa sila. Galit na galit si Chingkoy kaya natapakan niya ang kanyang paa sa lupa. Hindi mo ba naiintindihan, Junior Brother Yang? Hindi sila pwedeng patayin, kahit na ang Voidland ay medyo malakas na ngayon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para puto siya. Senior Brother Ching, kahit na handa akong pakawalan sila, hindi sila hahayaang mabuhay ng ibang tao. Bakit hindi mo subukang kumbansihin ang taong iyon sa halip na ako? Ang taong iyon. Saglit na nagulat si Chingkoy bago napagtantong si Yang Kai ay tungkol kay Wukong. Tama. Si Wukong ay teknikal na disipulo ng Myriad Demon's Heaven, ngunit naglunsad siya ng palihim na pag-atake kay Zuo Quanwei at nilinang ang isang napakasamang secret art. Kung malantad ang mga ganitong sikreto, hinding-hindi siya makakapag-settle down sa kahit saang lugar kahit na napakalawak ng 3,000 worlds. Tiyak, nais ni Wukong na patahimikin ang lahat ng mga saksi sa kanyang mga krimen. Sa makatuwid, walang kabuluhan para kay Chingkoy na patuloy na hikayatin si Yang Kai. Ilang sandali pa, nawala si Chingkoy sa kanyang pagkatulala at bamantong hininga. Talagang nakagawa ka ng malaking pagkakamali sa pagkakataong ito. Nahihirapang bumangon si Yang Kai at tinapik ang balikat ng kausap ng nakangiti. Naniniwala akong hindi mag-iiwan ng anumang bakas ang taong iyon. Ang Zuan Yuan Cave Heaven at Myriad Demon's Heaven ay maaaring mag-isip na ang kanilang mga disipulo ay pinatay ko, ngunit wala silang magagawa sa akin dahil wala silang anumang ebidensya. Napangiti si Chingkoy habang iniisip na pinasimple ni Yang Kai ang mga bagay-bagay. Kung gusto ng dalawang Cave Heaven na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga disipulo, hindi nila kailangan ng anumang ebidensya. Ang isang simpleng pagdududa ay sapat na dahilan para gumawa sila ng hakbang. Junior Brother Yang, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Kung talagang napatay sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan, malalaman agad ito ng mga mula sa Myriad Demon's Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga core na disipulo ng kanilang mga sekta, kaya malamang na naiwan nila ang soul lamp sa kanilang punong tanggapan. Kapag sila ay namatay, ang kanilang mga soul lamp ay mawawala rin. Tiyak na magpapadala ang dalawang Cave Heaven ng ilang tao kapag nangyari iyon. Sumimangot si Yang Kai. Malalaman ba nila na ang mga taong iyon ay pinatay dito? Tumanggo si Chingkoy na may tame time na ekspresyon. Dahil sa kapangyarihan ng mga senior expert ng Cave Heavens na iyon, tiyak na magagawa nila iyon kahit na maaaring magtagal. Napakunot ang noo ni Yang Ka. Kung ganoon, kulang tayo sa oras. Kasunod ng isang paghinto, nagpatuloy siya. May isang bagay na kailangan kong tulungan mo ako, Senior Brother Ching. Sumagot si Chingkoy. Sabihin mo lang sa akin kaagad. Dahil pinadala kami ni Hanord Master at Junior Sister para tulungan ka, susundin namin ang mga utos mo. Pinutol ni Yang Kai ang paghabol at sinabi, kailangan kitang bumalik sa Yin Yang Cave Heaven at anyayahan si Marshal Uncle Shu na pumunta sa Star Boundary. Natarantang itinaas ni Chingkoy ang kanyang kilay nang marinig iyon, ngunit hindi nagtagal ay may naunawaan siya, na bigla siyang nagsabi. Junior Brother Yang, ikaw. Biglang ngumiti si Yang Kai. Ako ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven, at nakakuha ako ng ilang benepisyo mula sa sekta. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Marshal Uncle Shu dahil pinayagan niya akong pumasok sa Divine Armament World minsan. Ngayon na nakakuha ako ng ilang mga benepisyo sa aking sarili, natural na hindi ko kayang kainin ang lahat ng mag-isa. Kapag bumalik ka sa Yin Yang Cave Heaven, Senior Brother Ching, tulungan mo akong ipaalam kay Marshal Uncle Shu na mayroon akong regalo para sa kanya. Si Su Yingzhou, na piniling maging passive role hanggang ngayon, ay mukhang nagulat din. Nang mapagtanto ang intensyon ng isa pang lalaki, naging nasasabik si Chingkoy. Kung ganoon, hindi ko itatago ang anumang nangyari sa Star Boundary. Napangiti si Yang Kai. Hindi ito may tatago. Ang sikreto ng Star Boundary ay malalantad sa madaling panahon. Kung maaari, sabihin kay Marshal Uncle Shu na imbitahan ang ilan sa mga kinatawan ng iba pang Cave Heavens and Paradises na kausap niya na pumunta din sa Star Boundary. Sinuri siya ni Chingkoy at sinabi, napakatanga mo, Junior Brother. May mapait na ngiti sa mukha ni Yang Kai. Imposibleng i-monopolize natin ang napakalaking taba.
Sa halip na hintayin ang ibang tao na kunin ito, mas gugustuhin kong ilantad ang katotohanan sa aking sarili at makipag-ayos upang manatili sa itaas. Kasunod ng pagbabago ng Star Boundary, nagsimulang lumaki ang World Tree at pinalaki ang pamana nito, na nagbigay daan sa mga cultivator na naninirahan doon na mas madaling maunawaan ang Heavenly Way at Martial Daw. Maging ang ama at ina ni Yang Kai, na ang mga kakayahan ay katamtaman sa pinakamainam, ay madali pa ring makapasok sa 4th grade Heaven Opening Realm, na may pag-asang umakyat sa 5th grade. Kung ang mga cultivator na may pambihirang kakayahan ay nagsimulang maglinang sa Star Boundary mula sa murang edad, maaari silang direktang umakyat sa 6th grade o maging sa 7th grade. Masasabing ang Star Boundary na ngayon ang pinakamagandang duyan para sa pag-aalaga sa hinaharap na Heaven Opening Realm Masters. Walang ibang lugar sa buong 3,000 mundo ang maihahambing dito. Monopolisahin ni Yang Kai ang napakamahal na lugar kung kaya niya. Gayunpaman, ang buhay ay hindi isang kama ng mga rosas. Noon, walang nag-abala na pumunta sa Star Boundary dahil ito ay matatagpuan sa isang napakaliblib na lugar. Ngayong matured na ang World Tree, magpapadala ito ng shockwave sa buong 3,000 worlds. Walang makakapidyo sa pagkalat ng sikretong ito. Bukod dito, kasunod ng pagkamatay ni Yin Xinjiao at Pei Wenzuan, ang mga mula sa Zuan Yuan Cave Heaven at Myriad Demons Heaven ay tiyak na darating upang mag-imbestiga. Natural na kailangang maging handa si Yang Kai. Totoo na ang Voidland ay medyo malakas na ngayon dahil may 2 Divine Spirit ang naninirahan sa punong tanggapan nito. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay hindi maglalakas loob na maliitin ang mga ito. Ngunit sa huli, iyon lamang ang punong tanggapan ng Voidland. Walang masyadong makapangyarihang cultivator sa Star Boundary. Masasabing higit sa 1,000 Heaven Opening Realm Masters, higit sa 20 sa kanila ay nasa 6th grade, ay isang puwersang dapat isaalang-alang, ngunit kahit anong Cave Heaven o Paradise ay madaling mag-deploy ng napakalakas na puwersa ng madali. Hindi inakala ni Yang Kai na sila ay mananalo kung mahaharap sila sa alinman sa mga dakilang puwersang iyon, hindi pa banggitin na ang Zuan Yuan Cave Heaven at Myriad Demons Heaven ay malamang na magsanib puwersa para harapin sila. Upang mabuhay, ang mga mula sa Voidland ay kailangang gumamit ng kapangyarihan ng iba. Tanging ang ibang Cave Heavens at Paradises lamang ang makakaharap sa Cave Heavens at Paradises. Gayunpaman, nang walang sapat na benepisyo, walang dahilan para gumawa ng hakbang ang mga puwersang iyon. Bagamat malapit si Shu Linggong kay Yang Kai, hindi niya nagawang katawanin ang buong Yin Yang Cave Heaven. Dahil nauubusan na sila ng oras, nagpasya si Ching Kui na umalis kaagad dahil malayo ang Yin Yang Cave Heaven. Sa kabutihang palad, dahil siya ay nag-iisa, maaari niyang gamitin ang Universe Temples para mas mabilis na gumalaw. Marahil ay aabutin siya ng 3 hanggang 4 na buwan upang pumunta doon at bumalik. Ang mga mula sa Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven ay malamang na hindi mahahanap ang Star Boundary sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan. Si So Ying-Zu ay hindi umalis. Dahil siya ay isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, maaari siyang maging kapakipakinabang kung may mangyari na hindi inaasahan. Tumigil si Yang Kai sa pag-iisip nang lumingon siya at itinaas ang kamay. Sabihan mo siyang lumapit. Kanina, nang mapansin ni Lu Baiyang na tapos na ang labanan, nagpasya siyang lumapit at tingnan, ngunit naghintay siya sa malayo para hindi magmukhang bastos. Sa pagtungtong sa lugar na ito, naramdaman niya ang paninikip ng dibdib nang makita ang maputlang binata na puno ng dugo at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Siya na ang pinakamalakas na cultivator sa Blue Clouds Continent, ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang tunay na paglilinang ng mga taong ito. Habang sumulyap siya sa kanila, napagtanto niya na ang aura ng bawat isa sa kanila ay lubhang kahanga-hanga. Pagkatapos, nang maalala niya ang pagwasak ng langit at ang mga ingay na dumudurog ng lupa ngayon, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng mga taong ito ay higit pa sa kanya. Sa isang magalang na paraan, ikinumpas niya ang kanyang kamao. Blue Clouds Continent Lu Baiyang, bumabati sa mga seniors. Sinuri siya ni Yang Kai at malumanay na tumanggo. Talagang isang promising na tao. Sa harap ng mabibigat na mga kaaway, determinado pa rin si Lu Baiyang na ipagtanggol ang kanyang tinubuang bayan. Sa pinakakritikal na sandali, nakuha pa niya ang pagkilala sa World Will, kaya pinapayagan siyang maging isang Great Emperor at i-condense ang kanyang Dowsil. Sa makatuwid, malinaw na kahit na mahina pa si Lu Baiyang ngayon, siya ay isang determinadong tao. Martial Pick, Kabanata 4610. Lupang walang pagmamayari. Naalala ni Yang Kai na noong kailangang harapin ng Great Emperor ng Star Boundary ang Great Demon God, ang kanilang sitwasyon ay katulad ng kay Lu Baiyang. Ang pagkakaiba lang ay walang makapangyarihang cultivator na nagpakita at tumulong sa kanila noong panahong iyon.
Gayunpaman, sa araw na ito, ang mga mula sa Voidland ay lumitaw at pinatay ang mga kaaway, kaya nalutas ang krisis para sa lugar na ito. Medyo nahiya si Lu Baiyang. Maraming salamat sa iyong papuri, Senior. Anong tawag sa lugar na ito? Tanong ni Yang Kai. Magalang na sumagot si Lu Baiyang. Senior, ito ang Blue Clouds Continent. Naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib, iniisip na ito nga ang mga matataas na eksperto na nanggaling sa ibang lugar. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila alam ang pangalan ng mundo na ito. Dati na siyang nag-isip na mayroong isang mas malawak na mundo at mas malaking marshal daw sa labas ng Blue Clouds Continent, ngunit iyon ay nanatiling isang haka-haka na hindi mapapatunayan. Gayunpaman, ang kanyang pinagdaanan sa araw na ito ay nagpatunay na tama ang kanyang teorya. Nang makita ang mataimtim na titig ng isa pang lalaki, ngumiti si Yang Kai. Nakuha mo ang pagkilala sa world wheel na ito at pinaliit ang iyong Dowsil, kaya pinapayagan kang maging isang Great Emperor. Pagkatapos nito, kakailanganin mong pinuhin ang iba't ibang mga mapagkukunan upang paikliin ang powers ng Yin, Yang, at ang 5 elements. Kapag nagawa mo na ito, dapat mong paghiwalayin ang langit at lupa sa loob ng iyong katawan, na nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa Heaven Opening Realm. May pananabik na ekspresyon sa mukha ni Lu Baiyang habang siya ay bumubulong sa isang natarantang estado, paghiwalayin ang langit at lupa. Sinabi pa ni Yang Kai, mananatili kami rito ng ilang panahon, kaya't ipapaliwanag ko sa iyo ang kahihiyan ng Heaven Opening Realm sa ibang pagkakataon. Isang tuwang-tuwa na si Lu Baiyang ang sumaludo sa kanya. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Senior. Para itong dumaan sa kagubatan bilang isang bulag nang mag-isa siyang magtanim. Kung makakakuha siya ng payo ng ilang nakatatandang eksperto, maaari itong makatipid sa kanya ng oras at payagan siyang tahakin ang tamang landas. Inaasahan na nagulat siya. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang kalamidad na sumapit sa iyong Blue Clouds Continent ay bahagyang responsibilidad ko, at ang iyong tinubuang bayan ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi bilang resulta. Isipin mo na lang ito bilang kabayaran ko sa iyo. Siyempre, hindi maglalakas loob si Lu Baiyang na seryosohin itong tanggapin bilang kabayaran. Pagkatapos, binago ni Yang Kai ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong. Ilang taon na ang Blue Clouds Continent? Dahil nakuha ni Lu Baiyang ang pagkilala sa Blue Clouds Continent at naging isang Great Emperor, tiyak na siya ang nakakakilala sa Universe World na ito. Noong si Yang Kai ay naging Great Emperor sa nakaraan, ang buong proseso ng pagsilang at paglaki ng Star Boundary ay naglaro sa kanyang isipan. Inakala niya na si Lu Baiyang ay dumanas ng katulad na karanasan. Matapos itong pag-isipan, sumagot si Lu Baiyang. Mga 1,000,000 taong gulang na ito. Tumanggaw si Yang Kai. Medyo bata pa. Ang isang universe world na isinilang humigit kumulang 1,000,000 taon na ang nakalilipas ay maaaring ituring na napakabata, at ngayon ay nakumpirma na ang lugar na ito ay isang newborn great territory. Mumei. Tawag ni Yang Kai. Lumakad ng ilang hakbang si Mumei. Oo, Sectmaster. Bumalik ka sa Star Boundary at dalhin ang ilang tao. Sabihin sa kanila na bumuo sa mga grupo upang tuklasin ang Great Territory na ito. Kung may matuklasan silang importante, ay report agad sa akin. Oo. Nang matanggap ang utos, tumalikod si Mumei at umalis. Ang newborn Great Territory na ito ay isang kumikitang lupaing walang may-ari. Dahil natuklasan ni Yang Kai ang lugar na ito, talagang gusto niyang kontrolin ito. Kung mayroong anumang nakatagong kayamanan sa Great Territory na ito, higit sa 1,000 Heaven Opening Realm Masters ang tiyak na makakahanap ng ilang bakas. Natural na ayaw palampasin ni Yang Kai ang napakagandang pagkakataon. Mahigpit ang Voidland sa pera ngayon. Sa pamamagitan ng isang territory gate na hinarang ng mga mula sa Heavenly Sword Union, na pinamumunuan ni Zhuo Quanwei, sa loob ng ilang taon at nakakaimpluwensya sa kalakalan, ang lahat ng mga mapagkukunan ng Voidland ay naubos na, kaya't kailangan nilang lagyang muli ang kanilang mga reserba. Kung hindi, magiging mahirap para sa kanilang mga alagad na linangin. Ang negosyo sa Void Star City ay kailangang ibalik, at ang problema tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan sa Voidland ay kailangang ayusin. Kailangan ding gumawa ni Yang Kai ng ilang plano sa hinaharap para sa Star Boundary. Kahit na natalo nila si Zhuo Quanwei, kinailangan nilang harapin ang maraming isyu. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo dahil ito ay hindi hanggang sa siya ay nagsimulang subukang lutisin ang mga problemang ito na natanto niya kung gaano kahirap gawin ito. Namiss niya ang kanyang mga araw kung saan siya ay karaniwang kumilos bilang isang shopkeeper sa kabila ng pagiging isang sectmaster. Ang lahat ay nakakonsumo ng maraming enerhiya sa epikong labanan,
Kaya sinabihan sila ni Yang Kai na magpahinga at hiniling kay Yuhi na turuan si Lu Baiyang ng ilang pangunahing kaalaman tungkol sa Heaven Opening Realm bago siya magsimulang maglinang. Ibinagsak ni Zuo Quanwei ang kanyang miniature universe bago siya namatay, na nagpapahintulot sa kanyang world force na makontamina ang miniature universe ni Yang Kai. Bagamat na-cordon ni Yang Kai ang kanyang miniature universe sa tamang panahon, at na-activate na ni Wukong ang Heaven Devil Uring Battle Law para kainin ang halo-halong pamana, ang ilan sa world force ni Zuo Quanwei ay nakalusot pa rin sa mas malawak na miniature universe ni Yang Kai. Ang kapangyarihang pagmamayari ni Zuo Quanwei ay hindi naiiba sa mga dumi para kay Yang Kai. Kailangan niyang tanggalin ito ng mas maaga kaysa sa huli, kung hindi, makakaapekto ito sa kanyang pundasyon. Personal na dinala ni Lu Baiyang si Yang Kai sa isang liblib na lugar kung saan maaari niyang linangin, isang restricted area ng nangungunang 4 na sect sa Blue Clouds Continent. Tranquil Heaven's Peak ay talagang isang magandang lugar. Kung hindi, hindi ito magiging holy land ng mga cultivators sa Blue Clouds Continent. Gayunpaman, pagkatapos ng mahusay na labanan, ang lugar sa paligid ng Tranquil Heaven's Peak ay nawasak, at ang tuktok mismo ay nawala ng tuluyan. Si Lu Baiyang ang pinakamakapangyarihang cultivator sa Blue Clouds Continent na iginagalang ng lahat. Dahil nagsalita na siya, walang nang ahas na suwayan siya. Sa makatuwid, matagumpay na nakapasok si Yang Kai sa restricted area ng sektang ito na tinatawag na Primordial Sect. Hindi naman sa nagpumilit siyang mag-cultivate sa restricted area para sa kanya, pwede naman siyang mag-cultivate kahit saan. Gayunpaman, dahil binanggit ito ni Lu Baiyang, naisip niyang hindi ito nararapat na tanggihan siya. Ang mga elder ng Primordial Sect ay nasa tabi ni Lu Baiyang sa buong panahon, at ang katotohanan na iginagalang ni Lu Baiyang ang binatang ito ng magalang, na parabang siya ang disipulo ng huli, ay natakot sa kanila. Ganap nilang alam ang mga kakayahan ni Lu Baiyang. Siya ang pinakamakapangyarihang master sa Blue Clouds Continent, kaya bakit pa rin niya tratuhin ang iba sa gayong solemneng paraan? Ang mga matatandang ito ay nagdududa dahil hindi nila maisip ang dahilan sa likod nito. Sa kalaunan, ang sect master ng Primordial Sect ay naglakas loob at nagtanong. Saint Lu, sino ang master na iyon? Ang Saint ay isang karangalan na ibinigay kay Lu Baiyang ng mga cultivators sa Blue Clouds Continent. Maliban sa kanyang paglilinang, natanggap din niya ang titulong ito dahil sa kanyang ugali. Gayunpaman, sa sandaling ito, mukhang nahihiya si Lu Baiyang habang sinulyapan niya ang magandang babae sa tabi niya. Itinuring niya na hindi siya karapat-dapat sa karangalan dahil siya ay mahina. Nang makitang walang pagbabago sa ekspresyon nito, pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at sumagot. Siya ay isang senior expert mula sa labas ng mundo. Ang mga ingay na narinig natin noon ay ang resulta ng pakikipagsagupaan ni Senior sa kanyang mga kaaway. Ang mga tao mula sa Primordial Sect ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Dati, umalangaw sa buong Blue Clouds Continent ang mga ingay na nakakasira ng mundo. Akala ng marami sa kanila ay dumating na ang wakas. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nila na iyon ang mga epekto ng isang labanan. Kahit na ang pagbagsak ay sobrang nakakatakot, kaya gaano kalakas ang taong gumawa ng hakbang sa unang lugar. Higit pa rito, binanggit ni Lu Baiyang ang mga salitang senior expert. Ang mga tao mula sa Primordial Sect ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang narinig. Ikinaway ni Lu Baiyang ang kanyang kamay. Kayong lahat ay dapat natratuhin siya ng may paggalang. Walang dapat lumapit sa senior nang walang pahintulot niya. Lahat sila ay masunuring sumaludo. Oo, Saint Lu. Noon ay yumoko si Lu Baiyang kay Yuhi. Maraming salamat, Senior. Nakangiting sagot ni Yuhi. Dahil ito ang utos ng iyong master, talagang gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tumigil ka nga sa pagtawag sa akin ng Senior. Hindi naman ako ganoon katanda. Mabilis na tumango si Lu Baiyang bilang pagsang-ayon. Habang siya ay nasa sabik, sinulyapan niya ang Elders of Primordial Sect, ngunit tila nag-aalangan. Alam kung ano ang nasa isip niya, nakangiting sinabi ni Yuhi. Medyo mapagbigay ka. Ang karaniwang tao na nakakuha ng ganitong pagkakataon ay hindi kailanman maglalantad nito, ngunit handa kang ibahagi ito sa iba. Hindi katakataka na nakuha mo ang pagkilala sa World Will at naging Great Emperor sa pinakamahalagang sandali. Sumagot ang isang mapagpakumbabang Lu Baiyang. Maraming salamat sa iyong papuri, Madam. Si Yuhi ay nagbigay ng isang matangkad na ngiti habang tila nasiyahan sa pamagat, pagkatapos ay sinabi niya ng maayos. Ang iba ay malugod na tinatanggap na sumali. Ito ay hindi isang lihim pa rin, lamang ng ilang mga karaniwang kaalaman mula sa kung saan tayo nanggaling. Kaya lang medyo nakahiwalay ang Blue Clouds Continent, kaya wala kang alam tungkol sa outside world. Nagpakawala ng mahabang hininga si Lu Baiyang.
Maraming salamat, Madam. Pagkatapos ay nagpadala siya ng signal sa iba pa mula sa Primordial Sect. Naramdaman ng mga matatandang ito na tumibok ang kanilang puso nang sabay nilang sinabi. Maraming salamat, Madam. Dati nilang inakala na ang magandang babaeng ito ay isang katulong lamang, ngunit hanggang sa tinawag siya ni Lu Baiyang na senior, ay napagtanto nilang lubos nilang minamaliit siya. Isa rin siya sa mga senior expert na ito. Wala silang ideya kung ano ang gustong pakinggan ng babaeng ito, ngunit tiyak na mahalagang impormasyon iyon dahil itinuturing ito ni Lu Baiyang bilang mahalaga. Pagkatapos ay dinala silang lahat ng Sect Master ng Primordial Sect sa isang Grand Hall at inimbitahan si Yuhi na umupo sa headseat. Ang mga taong ito sa bulwagan ay ang mga cultivators sa tuktok ng martial daw sa mata ng mga karaniwang tao sa Blue Clouds Continent, ngunit sa sandaling ito, sila ay nakaupo ng tuwid na likod at matamang nakatingin kay Yuhi, na parabang sila ay mga disipulong naghihintay ng isang turo. Pagkatapos ay nagsalita si Yuhi tungkol sa klasifikasyon ng martial daw. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang Emperor Realm at ang kalooban ng mundo, nagpatuloy siya sa pag-uusap tungkol sa mga Great Emperor at Dowsils. Naramdaman ni Lu Baiyang at ng mga elder ng Primordial Sect na parang hinampos sila ng napakalaking alon. Ang klasifikasyon ng martial daw ay pinag-isa sa buong 3,000 mundo, pagkatapos ng lahat, ang 3,000 mundo ay konektado ng maayos at madalas ang komunikasyon. Gayunpaman, sa bagong Great Territory na ito, ang martial daw ay inuri sa isang bahagyang naiibang paraan. Ito ay mas malabo kaysa sa labas ng mundo. Sa paghahambing, napagtanto nila na ang sistema ng pag-uuri na binanggit ng magandang babaeng ito ay mas komprehensibo at lohikal. Nahulog sila sa kanilang pag-iisip at napagtanto na sila ay nasa Emperor Realm, tulad ng sinabi niya. Sa pagbanggit ng World Will at ng mga Great Emperor, ang mga mula sa Primordial Sect ay nagsimulang huminga ng mabilis. Nakangiting sinabi ni Yuhi. Ang bawat universe world ay maaaring ituring na isang bote na may ilang mga limitasyon, kadalasang tinutukoy bilang world bottle. Ang bilang ng mga Great Emperor na maaaring suportahan ng alinmang universe world ay depende sa limitasyon ng world bottle. Kahit na isa lang ang Great Emperor sa Blue Clouds Continent ngayon, marami pa sa hinaharap. Huminga ng malalim ang Sect Master ng Primordial Sect at same time na tumingin kay Yuhi. Kaya lahat tayo ay may pagkakataon na maging mga Great Emperor. Ngumiti si Yuhi at tumango. Magkakaroon ka ng pagkakataon hanggat nakuha mo ang pagkilala mula sa mundo. Ang mga taong ito ay nakipagpalitan ng mga tingin ng may pananabik. Ito ay talagang isang piraso ng nakakagulat na balita. Dati nilang inakala na si Lu Baiyang ay nasa tuktok na ng martial daw, ngunit hindi nila inaasahan na malaman na may mas malakas na nilalang sa labas ng mundo. Sa isang malinaw na layunin sa paningin, natural na nais nilang magtrabaho ng husto upang tumapak pa sa martial daw. Ang Sect Master ng Primordial Sect ay mapagpakumbaba na nagtanong. Paano nakakamit ng isang tao ang gayong pagkilala? Umiling lang si Yuhi sabay ngiti. Akala nila ay hindi siya handang ilantad ang gayong sikreto, ngunit walang nang ahas na magreklamo. Si Lu Baiyang naman ay nagtanong na nakakunot ang noo. Madam, ano ang mangyayari sa iba sa Blue Clouds Continent kapag naabot na ang limitasyon ng World's Battle? Nangangahulugan ba iyon na magiging imposible para sa kanila na sumulong pa sa martial daw? Natural hindi. Maaaring gamitin ng mga Great Emperor ang World Will upang paikliin ang kanilang mga Dowsil, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga hindi maaaring maging Great Emperor ay hindi rin makakagawa nito. Kahit kailan hindi ako naging Great Emperor. Hanggat ang isa ay makakahanap ng sarili nilang Grand Daw, maaari silang magpatuloy sa pagbangon. Bilang kahalili, maaari nilang gamitin ang Heavenly Daw Pills o iba pang katulad na Spirit Pills. Maraming tao sa Outer Universe ang umaasa sa gayong mga table task para mapawi ang kanilang mga Dowsil. Martial Pick, Kabanata 4611. Gumagana ang kaguluhan at isang mundo ang isinilang. Kung ikukumpara, si Yuhi ay maliwanag na mas mabait kay Lu Baiyang, ngunit hindi iyon dahil siya ang pinakamalakas sa mga taong ito. Siya ay isa na ngayong 6th grade Heaven Opening Master, kaya ang mga Emperor at Great Emperor ay hindi naiiba sa kanya, mga langgam na kaya niyang kalabitin sa isang nguso. Ang pangunahing dahilan ay ang tunay na pag-aalala ni Lu Baiyang sa kanyang mundo at mga tao, na napatunayang totoo sa kanilang pag-uusap. Ang Emperor Realm Masters ng Primordial Sect ay nagmamalasakit lamang kung sila ay makakakuha ng isang lugar sa World's Battle. Sa kabilang banda, nag-aalala si Lu Baiyang tungkol sa kung paano magpapatuloy ang iba kapag naabot na ang limitasyon sa World Battle. Kaya naman mataas ang tingin sa kanya ni Yuhi. Makalipas ang kalahating araw, tuwang-tuwa silang umalis sa lugar.
Ang pagsasalaysay ni Yuhi ay tila nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa kanila, na nagpapahintulot sa kanila na malaman na bukod sa Blue Clouds Continent, mayroong higit pang universe world na hindi nila alam. Sa labas ng kanilang sariling Great Territory na binubuo ng maraming universe worlds, mayroon pang mga Great Territories. Ang Emperor Realm ay sinundan ng Heaven Opening Realm, na nahahati sa High Grade, Mid Grade, at Low Grade. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa mga ganoong bagay. Hindi pinapansin ang damdamin ng mga mula sa Primordial Sect, hiningi ni Lu Baiyang ang opinyon ni Yuhi tungkol sa pagbabahagi ng kanilang natutunan sa iba. Nang matanggap ang kanyang pahintulot, tinipon niya ang lahat ng Emperor Realm Masters sa kontinente pagkalipas ng 2 buwan at sinabi sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinaliwanag din niya sa kanila ang nangyari sa Blue Clouds Continent noong araw na iyon. Tiyak, hindi magsisinungaling si Lu Baiyang sa kanila, kaya nang marinig ang kanyang mga salita, lahat sila ay nagkagulo. 5 araw pagkatapos ng epic battle laban sa Zuo Quanwei, mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ang nag-stream sa bagong Great Territory na ito. Ang mga grupo ng dalawa ay nabuo at ang bawat pares ay pumili ng isang direksyon at lumipad upang simulan ang paghalungkat sa Great Territory na ito. Makalipas ang kalahating buwan, marami sa 6th Grade Heaven Opening Realm Masters, na naka-recover, ay hindi na napigilan ang kanilang pagnanais na galugarin ang bagong Great Territory. Ang bagong Great Territory ay puno ng misteryo. Kinailangan nilang personal na malaman ang tungkol sa mga pagkakataon at panganib sa lugar na ito. Tanging sina Yuhi at Su Yingzhou ang naiwan sa Primordial Sect para pangasiwaan ang higit pang mga administratibong gawain. Makalipas ang 1 buwan, tuluyang umalis si Yang Kai sa restricted area. Nagawa niyang alisin ang mga dumi mula sa miniature universe ni Zuo Quanwei, ngunit ang pagkawala ng pamana na dinanas niya sa labanang iyon ay hindi na mapunan sa maikling panahon. Ang kanyang desisyon na pagsamahin ang kanyang sariling miniature universe sa Zuo Quanwei sa isang huling pagtatangka na patayin siya ay naging mapanganib sa kanya, na hindi maiiwasan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang patayin si Zuo Quanwei sa huli. Nang makitang lumabas na si Yang Kai sa restricted area, dali-dali siyang nilapitan ni Yuhi at tinawag. Young Master, tumanggo si Yang Kai kina Yuhi at Su Yingzhou, pagkatapos ay nagtanong. Kumusta ang sitwasyon sa Great Territory na ito? Isang nasa sabik na Yuhi ang sumagot. Napakalawak ng Great Territory na ito. Ito ay isang maikling panahon mula noong nagsimula ang pagsaliksik, kaya't hindi namin nalaman kung nasaan ang mga hangganan. Gayunpaman, natuklasan namin ang maraming universe world na may sapat na mapagkukunan, kahit na ang kanilang mga grado ay medyo mababa. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Magandang balita iyan. Nagkaroon ng kakulangan ng mga mapagkukunan sa Voidland ngayon. Maaaring maibsan ang isyo kung makakakuha sila ng ilang mapagkukunan mula sa Great Territory na ito. May nadiskubre ka bang Heaven Opening Realm Masters? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Yuhi. Wala. Marami sa mga universe world ang mayroon lamang pinakapangunahing mga anyo ng buhay. Wala man lang buhay na nilalang na may sense. Natuklasan namin ang 2 universe world kung saan may mga buhay na nilalang, ngunit ang martial daw doon ay mas mababa pa kaysa sa Blue Clouds Continent. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Ngayon ay makatitiyak tayo na isa itong newborn Great Territory. Sa isang newborn Great Territory lamang magiging napakababa ng martial daw sa napakaraming lugar. Walang kahit isang Heaven Opening Realm Master na matagpuan. Gayunpaman, may isang kawili-wiling lugar. Gusto mo bang tingnan, Young Master? Tanong ni Yuhi. Sinulyapan siya ni Yang Kai at humagalpak ng tawa. Dahil nasabi mo na, tiyak na napaka-interesante nito. Tara na. Pinagdikit ni Yuhi ang kanyang mga labi at ngumiti. Pakiusap sumama ka sa akin, Young Master. Nang matapos ang kanyang mga salita, lumundag siya sa langit, na sinundan ni Yang Kai at Su Yingzhou. Tumalikod si Yuhi pagkatapos ay bumaril sa isang tiyak na direksyon. Mahigit 1,000 alagad mula sa Voidland ang nakakalat sa lahat ng dako sa Great Territory na ito. Kapag nadiskubre nila ang isang lugar na karapat-dapat sa kanilang atensyon, agad silang magtutungo sa Blue Clouds Continent para iulat ito kay Yuhi, nahahayaan si Yang Kai na magdesisyon pagkatapos nitong umalis sa kanyang retreat. Bagamat lumipas ang 1 buwan, hindi pa rin nila nakuhang malinaw na larawan ang buong Great Territory. Sa sinabi nito, marami silang natuklasan. Habang sumusulong sila, biglang may naalala si Yang Kai at nagtanong. Anong grado sa tingin mo ang maaaring makamit ni Lu Baiyang? Sumagot si Yuhi. Nasuri ko na ang kanyang dawsil at naniniwala akong tiyak na makakamit niya ang 5th grade. Mahihirapan siyang direktang umakyat sa 6th grade. Tumanggo si Yang Kai.
Siya ang unang Great Emperor sa Universe World na may basbas ng World Wheel. Ang 5th grade ay magiging maganda para sa kanya. Ang mga cultivator na maaaring direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm ay mga core disciples ng Cave Heavens and Paradises. Para sa bawat sekta, malamang na makakuha lamang sila ng isang ganoong disipulo kada 1,000 taon o higit pa. Pagkasabi noon, sa pagbabago sa Star Boundary, ginawa itong Heaven Opening Realm Cradle, hindi na mahulaan ni Yang Kai kung ano ang mangyayari mula ngayon. Marahil ang direktang pag-akyat sa 6th grade ang magiging pamantayan sa hinaharap. Gusto mo bang hilingin sa kanya na sumali sa Voidland, Young Master? Tanong ni Yuhi. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang Great Territory na ito ay parang hardin sa likod ng Voidland ngayon, kaya't sasali man siya o hindi sa Voidland ay walang pagkakaiba. Sabihin sa isang tao na magpadala ng isang set ng mga materyales na pinalapot mula sa Gourdvine upang tulungan siyang umakyat sa Heaven Opening Realm. Dahil sa ugali niya, naniniwala akong hindi siya magiging ingrate. Nang marinig iyon, inikat ni Su Yingzhou ang kanyang mga mata. Hiniling mo kay Senior Brother Ching na anyayahan ang ating Hunord Master na pumunta kasama ng kanyang mga kaibigan mula sa iba pang Cave Heavens at Paradises, at ngayon gusto mo ring panatilihin ang buong Great Territory na ito bilang ang hardin sa likod ng Voidland. Sa palagay ko ay hindi iyon magagawa. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai mismo ang nagsabi na ang Voidland ay hindi nakakalam ng napakaraming kayamanan ng mag-isa. Ang bagong Great Territory na ito ay isa ring kayamanan. Isang walang pakialam na si Yang Kai ang sumagot. Maaari o hindi, depende yun sa kung paano ko ito gagawin. Habang nagsasalita siya, bigla siyang lumingon upang tumingin sa isang partikular na direksyon dahil mayroong isang mundo na may gintong glow na umaaligid sa kawalan doon. Kahit na malayo ito, kitang-kita pa rin ni Yang Kai ang isang nakamamanghang aura na dumarating sa kanya mula roon. Naningkit ang mata niya nang makita iyon. Naglabas si Yuhi ng isang jade slip at tumingin bago sinabi. Walang buhay na nilalang sa Universe World na ito, ngunit naglalaman ito ng maraming material na metal element. Tiningnan ito ng dalawang disipulo at nalaman na ang mga materyales ay nasa 2nd at 3rd grade lamang. Gayunpaman, kung maghuhukay tayo ng mas malalim sa lupa, maaari tayong makakuha ng mga materyales ng metal element na mas mataas ang grado. Napabuntong hininga si Yang Kai. Naaalala ko ang pagbabasa mula sa isang sinaunang libro na ang lahat ng newborn Great Territories ay napakayaman sa mga mapagkukunan. Dati hindi ko maisip, pero ngayon parang totoo na. Kalukuyang kilalang Great Territories sa 3,000 mundo ay isinilang lahat sa isang punto ng panahon. Sa panahong iyon, napuno din sila ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, unti-unting nauubos ang mga pinagkukunang yaman at nawala sa paningin ng mga tao. Ang Universe World sa harap ng kanilang mga mata ay isang treasure vault na hindi makikita saan man sa 3,000 worlds. Kung ang lahat ng mga mapagkukunan ay nakuha mula sa treasure vault na ito, iyon ay isasalin sa napakalaking kayamanan. Sinabi ni Yuhi. Bukod sa Universe World na naglalaman ng metal element materials, natuklasan din namin ang mga katulad na world na mayroong wood element at fire element na materyales. Mayroon ding silang Yang Domain. Isang nagulat na si Yang Kai ay nagtanong. Isang silang Yang Domain. Ngumiti si Yuhi at tumango. Noong nakaraan, ang lugar kung saan umakyat si Bai Qi sa Heaven Opening Realm ay isa ring silang Yang Domain. Ito ay orihinal na restricted zone na kabilang sa Golden Rainbow Province. Matagal na itong natuklasan ng mga mula sa Golden Rainbow Province, ngunit ginamit nila ito bilang pain para akitin ang Lady Boss at Bai Qi. Sa huli, nawasak ang silang Yang Domain kasunod ng matinding labanan. Ang Lady Boss ay masinsinan sa oras na iyon dahil si Bao Qi ay muntik nang mawalan ng buhay. Kaya, ang mga mula sa Golden Rainbow Province ay dumanas din ng napakalaking pagkalugi dahil ang silang Yang Domain ay nawala na ng tuluyan. Noong panahong iyon nang ang Lady Boss ay gumawa ng Heart Demon Oath. Maliban kung kaya niyang sirain ang Golden Rainbow Province at Boundless Altar, hinding-hindi siya aakyat sa 7th grade sa buong buhay niya. Sagana ng Yang Qi sa isang silang Yang Domain dahil maaari itong makagawa ng mga materyales ng Yang element ng iba't ibang grado. Sa Yin, Yang, at 5 elements, ang mga materyales ng Yin at Yang element ang pinakabihira. Ang isang silang Yang Domain ay talagang mas mahalaga kaysa sa Metal Element Universe World. Si Yang Kai ay paulit-ulit na nagsabi ng mabuti, upang ipahayag ang kanyang kagalakan. Pinalakas nito ang kanyang paniwala na gawin itong Great Territory na back garden ng Voidland. Kahit na ang hakbang na ito ay magdudulot ng ilang mga hindi pagkakaunawaan, tiyak na hindi niya papayagan ang sinuman na saktan ang kanyang mga interes.
Sa sandaling iyon, naisip ni Yang Kai na dapat niyang pasalamatan ang matandang aso na si Zuo Quanhui. Kung hindi ginamit ni Zuo Quanhui ang kanyang kapangyarihan at nagbukas ng Territory Gate, hindi sana matuklasan ni Yang Kai ang bagong Great Territory na ito na magdadala ng napakalaking benepisyo sa Voidland. Gayunpaman, ang isyong ito ay nagbibigay din sa kanya ng sakit ng ulo. Maraming lugar sa bagong Great Territory na ito na nangangailangan ng paggalugad. Ang maliit na bilang ng mga universe world na naglalaman ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ay nangangailangan na ng maraming lakas tao para minahan. 100 taon na lamang ang nakalipas mula noong huling naranasan ng Star Boundary ang pinakamalaking digmaan nito, at dahil ang populasyon ay lumiit ng malaki, hindi nila nakayanan ang gayong pasanin. Naniniwala si Yang Kai na magagamit niya ang tulong ng Void Territory. Pagkatapos ng lahat, ang Voidland ngayon ay direktang pinamamahalaan ang higit sa 10 universe world, kaya maaari silang magdala ng ilang tao upang tumulong. Habang patuloy silang lumilipad pasulong, hindi nagtagal ay nakarating sila sa Silangyang Domain. Ito ay isang maliit na star na sinamahan ng isang dead star, ngunit naglalaman ito ng kasaganaan ng Yang-Chi. Ang Yang-Chi na tumatagos sa buong star ay nasa 3rd grade. Sa madaling salita, kung ang sinumang cultivator ay nagnanais na umakyat sa 3rd grade, maaari silang pumunta lamang dito at pinuhin ang nakapaligid na Yang-Chi. Hindi na nila kailangang maghanap ng mga materyales sa Yang element sa ibang lugar. Ito ay totoo na ang paglikha ng mundo ay ganap na walang katotohanan. Pagkatapos, ang tatlo ay patuloy na lumilipad pasulong sa loob ng 10 araw bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Habang si Yang Kai ay nakatulala na nakatingin sa lugar kung saan ang mga umiikot na ulap ng alikabok at liwanag ay nagwawala. Kitang-kita niya ang magulong aura na nagmumula rito. Panapanahong tatama ang kidlat, na para bang handa itong kumalas sa mga ulap at kumawala sa kaguluhan. Ang aura ng isang bagong mundo ay tumagos sa isang malaking lugar ng kawalan. Gumagana ang kaguluhan at isang mundo ang isinilang. Bulalas ni Yang Kai habang pinalaki ni So Yingzhou ang kanyang mga mata. Bagamat nalaman na ni Yuhi ang tungkol dito mula sa mga naggalugad na disipulo, nahulog pa rin siya sa isang masilaw na estado nang makita niya ito. Ilang sandali pa, tumanggaw siya at nagpatuloy. Ito na ang pinakamalaking natuklasan natin, Young Master. Gayunpaman, hindi tayo sigurado kung kailan masisira ang kaguluhan. Pagdating lamang ng panahong iyon ay talagang isisilang ang isang bagong mundo. Maingat na naramdaman ito ni Yang Kai ngunit wala pa rin siyang maisip. Walang magawa niyang sinabi. Wala rin akong ideya. Pagkatapos, bigla niyang sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Kung sino man ang maglakas-loob na ilagay ang kanyang mga paa sa Great Territory na ito sa hinaharap, tiyak na puputulan ko ang kanyang kamay. Nang makitang bigla siyang naging emosyonal, napangiti si Yuhi habang si So Yingzhou ay nakatitig lang sa kanya. Martial Pick, Kabanata 4612. Kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit maaaring sumikat ang Voidland Star City at maging first-class Star City sa loob ng ilang taon ay dahil mayroon silang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Ang recipe ng tableta ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ay hindi talaga isang lihim. Pagkatapos ng lahat, ito ay binili ni Yang Kai mula sa Red Clouds Auction House, kaya ang mga mula sa Red Clouds Paradise ay tiyak na mayroon pa ring kopya nito. Hindi dahil ang mga alchemist ng Red Clouds Paradise ay hindi sapat ang kasanayan. Kulang lang sila sa pangunahing sangkap, na World Source Liquid. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila napino ang mga naturang table task. Magagawa iyon ni Yang Kai dahil may dala siyang World Source Liquid. Lilito lamang ang World Source Liquid kapag ipinanganak ang isang bagong mundo, kaya halos wala na ito sa 3,000 mundo. Walang bagong mundo sa 3,000 mundo, kaya hindi sila nakahanap ng higit pang World Source Liquid. Gayunpaman, sa kaibuturan ng newborn na Great Territory, mayroong isang lugar kung saan nagkaroon ng kaguluhan. Ito ay tanda ng isang bagong mundo na malapit ng ipanganak. Kapag sa wakas ay nabuo ang bagong mundo, malamang nalilito ang World Source Liquid. Kung ibang tao ang nakakuha nito, ang bentahe ng Void Star City ay mawawala ng tuluyan. Ang Star City ay isang lugar kung saan umaasa ang mga taga-Voidland para makuha ang kanilang mga mapagkukunan ng paglilinang, kaya hinding-hindi papayag si Yang Kai na sino man na makapinsala sa kanilang mga interes. Sinadya niyang gawing hardin sa likod ng Voidland ang bagong Great Territory na ito. Sa una, naisip niya na maaari niyang ibahagi ang ilan sa mga kita sa iba kung mayroong labis na presyon, gayunpaman, lubusan na niyang itinapon ang ideyang iyon. Walang ibang maaaring magkaroon ng kamay sa newborn Great Territory na ito maliban sa Voidland.
Kung bibigyan nila ng pagkakataon ng ibang tao, ito ay katulad ng pagpatay sa sarili nilang kinabukasan. Gayunpaman, naroon ang Territory Gate. Kapag ang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay dumating sa Star Boundary, makikita rin nila ang Territory Gate. Ang problema ay kung paano sila mapipigilan ni Yang Kai sa pagpasok. Dapat ba niyang subukang hikayatin silang umalis? Walang makikinig sa kanya kapag may mga benepisyong makukuha. Imposible ring lumaban sa kanila. Ang pakikitungo sa Zuo Quanhui lamang ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa Voidland. Kung marami pang high-grade cultivator ang kailangan nilang harapin, imposibleng matalo sila ng mga taga-Voidland. Sa makatuwid, naisip ni Yang Kai na kailangan niyang gumawa ng ibang solusyon. Habang tinitingnan niya ang lugar kung saan gumalaw ang kaguluhan, nahulog siya sa kanyang pag-iisip. Maya-maya, nagsalita siya, "Yuhi, hanapin si Luan Baifeng at sabihin sa kanya na magkita kami sa Territory Gate." Nang marinig iyon, sumagot si Yuhi. "Naiintindihan. Ngunit maaaring kailanganin mong maghintay, Young Master." Ang lahat ay nagkalat upang tuklasin ang Great Territory na ito. Hindi ko nga alam kung nasaan siya ngayon. Ayos lang. Hindi ako nagmamadali. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Noon umalis si Yuhi. Pagkatapos tumingin-tingin sa paligid, naisip ni So Yingzhu na hindi nararapat para sa kanya na manatili kay Yang Kai ng mag-isa, kaya sinabi niya sa kanya na tuklasin din niya ang bagong Great Territory, pagkatapos ay sumugod sa kawalan. Nang matanggap ni Luan Baifeng ang balita at nagmamadaling pumunta sa Territory Gate makalipas ang isang buwan, nakita niya si Yang Kai na nakasquat sa isang random na basag na Spirit Province na nakakunot ang noo. May bato sa kamay niya habang may iginuhit siya sa lupa. Ang Spirit Province ay maliit dahil ito ay ilang kilometro kwadrado lamang. Halatang dinala ito dito ni Yang Kai dahil 100 kilometro lang ang layo nito mula sa Territory Gate. "Master," bumagsak si Luan Baifeng sa lupa at tumayo sa harap ni Yang Kai. Ikinumpas ni Yang Kai ang kanyang kamay para sumenyas na maghintay siya habang patuloy ang pagguhit sa lupa. Walang ideya si Luan Baifeng kung ano ang kanyang ginagawa, at nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang maraming hindi nakikilalang pattern at rune sa lupa. Sa una ay pinagdikit niya ang kanyang mga labi dahil sa inis, ngunit nang tingnang mabuti, itinaas niya ang kanyang noo dahil napukaw ang kanyang interes. Nang napagtanto niyang isa pala itong Spirit Array, napahalakhak siya. Dahil sa kanyang kahusayan sa Tao of Spirit Arrays, natural na nakikita niya na maraming hindi makatwiran at imposibleng bahagi sa Spirit Array na ito, kahit na hindi ito ganap na walang silbi. Wala siyang ideya kung bakit biglang naging interesado si Yang Kai sa Spirit Arrays. Naisip pa niya na hiniling niya sa kanya na pumunta dito para ituro sa kanya ang Tao of Spirit Arrays. "Ano ang nakuha mo?" tanong ni Yang Kai nang hindi nakataas ang ulo. "Well." Ang mga pilikmata ni Luan Baifeng ay commandant. "Wala naman." Tumigil si Yang Kai sa kanyang ginagawa at tumangala sa kanya na may makahulugang ngiti. Idiniin ni Luan Baifeng ang kanyang mga labi sa isang linya. "Wala talaga." Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay patungo sa kanya. Noong una ay nagalit si Luan Baifeng, pagkatapos ay sinabi niya sa nakakaawang paraan. "Bakit mo pinapahirapan ang isang maliit na babae na tulad ko, Master? Napakahirap para sa akin na kumita ng kaunting mapagkukunan." Sinulyapan ni Yang Kai ang kanyang dibdib. "Maliit." Idiniin ni Luan Baifeng ang kanyang dibdib pasulong, ang kanyang matambok na dibdib ay halos lumuwa sa kanyang damit. Gayunpaman, umatras siya ng ilang hakbang. Namumula ang mukha, nahihiyang sinabi niya, "Master, hindi ako tutulog kasama mo." Humagalpak ng tawa si Yang Kai at sumimangot. "Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Ibigay mo sa akin ang iyong space ring." Sa sandaling iyon, mukhang naagrabyado si Luan Baifeng. Gayunpaman, hindi nabigla si Yang Kai. Ilang sandali pa, nagdikit ang mga ngipin ng babae at hinubad ang kanyang singsing bago ito ibinato kay Yang Kai. Habang sumisinghat-singhat, sabi niya, "Lalaki ka, kaya paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na apihin ang isang babaeng tulad ko?" Hindi siya pinansin, pinalis ni Yang Kai ang kanyang divine sense sa mga nilalaman ng space ring at itinaas ang kanyang noo. Pagkatapos ay naglabas siya ng tipak ng purple chi mula sa ring. Ang purple chi ay parang ahas na nasa pagitan ng totoo at ilusyon. Ito ay tunay na misteryoso. Ang mas mahalaga ay ang purple chi ay naglalaman ng isang dalisay ngunit malalim na kapangyarihan. "Ano ito?" tanong ni Yang Kai. Isang galit na si Luan Baifeng ang sumagot. "Paano ko malalaman? Kinuha ko ito dahil akala ko ito ay espesyal. Hindi ko naisip kung ano iyon." Sinundot siya ni Yang Kai. "Sa 9 na tao sa loyalty list, ikaw lang ang maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganito."
Si Luan Baifeng ay nananatiling isang malabong ngiti sa kanyang mukha habang siya ay sumaludo sa kanya sa isang eleganteng paraan. Ang ginang na ito ay gustong ipahayag ang kanyang walang hanggang pasasalamat sa kanyang katapatan kay Master. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya ang lalaki ng isang kaakit-akit na tingin, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang tunay na nakakaakit na liwanag. Sinuri ni Yang Kai ang purple chi saglit ngunit hindi pa rin matukoy kung ano iyon. May pakiramdam siya na ito ay isang uri ng material, hindi isang mapagkukunan ng paglilinang. Iyon ay dahil sinubukan niyang pinuhin ito ngunit wala itong resulta. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung saan niya nakuha ang purple chi, ngunit hindi iyon nakatulong. Pagkatapos noon, inilagay niya ang purple chi sa loob ng kanyang miniature universe, na naging dahilan upang lalo pang agrabyado si Luan Baifeng. Muli niyang pinagdaanan ang singsing nito, at nang masiguradong wala ng ibang bagay na nararapat sa kanyang atensyon, ibinalik niya iyon sa kanya. Kinuha ito ng isang galit na si Luan Baifeng na may hindi nasisiyahan at naaagrabyado na ekspresyon, tulad ng isang dalaga na walang pag-iisip na iniwan ng isang lalaki pagkatapos ng isang gabi ng pagnanasa. Hiniling kita na pumunta dahil gusto kong tulungan mo ako sa pag-aayos ng isang space array. Inayos ni Yang Kai ang kanyang damit. Dalubhasa ka sa Tao of Spirit Arrays, kaya ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sumimangot si Luan Baifeng. Isang space array. Itinuro ni Yang Kai ang territory gate na hindi kalayuan. Para doon, tumangala si Luan Baifeng, at nang maalala niya ang nangyari kanina, sa wakas ay naunawaan niya ang intensyon ni Yang Kai. Nakangiting tinanong niya, gusto mong kunin ang lahat para sa sarili mo, Master? Hindi ka ba nag-aalala na mag-imbita ito ng gulo sa iyo? Sumagot si Yang Kai. Ano man ang gulo, kailangan ko lang kainin muna ang lahat. Kung wala akong ganang kumain, paano ako makakamit ang anumang bagay na mahusay? Sabay naming binuksan ni Zuo Quanhui ang territory gate, at bagamat hindi pa rin ito matatag, sa palagay ko ay malapit na itong maging ganito dahil mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ang nakadaan na dito ng ligtas. Kailangan kong ayusin ang isang grand array dito at pinuhin ang ilang Jade token upang ang mga may mga token lamang ang malayang makalampas dito. Ang sino mang hindi nagdadala ng access token ay ipapatapon sa void. Kaya mo ba? Napaisip si Luan Baifeng na nakakunot ang noo. Ilang sandali lang ay sumagot siya. Kaya ko ito basta handa kang makipagtulungan. Antong hininga si Yang Kai. Mabuti. Kailangan nating matapos ito ng mabilis. Sabihin mo lang sa akin kung anong materyales ang kailangan mo. Tumangala siya sa kanya. Ang purple chi na iyon. Akin ito. Mataimtim na sabi ni Yang Kai. Magnanakaw. Magnanakaw. Bandido, sinabi ni Luan Baifeng sa nakapikit na mga ngipin habang tinatapakan ang kanyang paa. Alam niya na dahil hinagaw ito ni Yang Kai sa kanya, wala nang paraan para maibalik niya ito. Kahit na hindi siya nagbitiw, wala siyang magagawa. Siya ay halos kanyang lingkod dahil ang kanyang pangalan ay nasa loyalty list, kaya kahit anong gusto ni Yang Kai na kunin sa kanya, hindi niya ito nagawang suwayan. Ang lalaki na yata ang pinakamakapal ang balat na nakilala niya. Wala siyang pakialam sa pag-agaw ng mga bagay sa iba, kahit sa babaeng katulad niya. Matapos mailabas ang kanyang galit, agad niyang sinimulan ang paggawa sa Grand Array. Sa susunod na 2 buwan, nanatili sina Yang Kai at Luan Baifeng sa tabi ng Territory Gate, nagtatrabaho habang tinatalakay ang Grand Array paminsan-minsan. Si Yang Kai ay master ng Tao of Space habang si Luan Baifeng ay sanay sa Tao of Spirit Arrays. Nagtulungan sila upang mapunan ang mga kahinaan na mayroon sila, na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na mabuo ang bagong Grand Array na ito. Ang pares ay gumamit ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at sa loob lamang ng 2 buwan, ang Space Array sa labas ng Territory Gate sa wakas ay nabuo. Isang grupo ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nakatayo sa kawalan habang nakatingin sila sa Territory Gate. Ang Territory Gate, na binuksan ni Yang Kai at Zuo Quanhui, ay una nang na-warp at nagpadala ng isang mapanganib na aura. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa suporta ng Grand Array, ito ay naging matatag. Nakikita rin nila na ang Territory Gate ay napapalibutan ng isang hugis itlog na istruktura na parang isang uri ng gateway. Sa gitna ng istruktura ay ang Territory Gate na nag-uugnay sa parehong Great Territories. Bahagyang namutla si Luan Baifeng. Gumugol siya ng maraming enerhiya sa pagsisikap na ayusin itong Grand Array sa nakalipas na 2 buwan. Gayunpaman, nang makita niyang nagbunga ang kanyang trabaho, nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan. Lumingon si Yang Kai at nagpadala ng Senador Yas kay Yuhi, na sumugod sa Territory Gate na may hawak na Jade token. Ilang sandali pa, bumalik siya at tumango kay Yang Kai. Gumagana siya. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai.
Bagamat paulit-ulit niya itong sinubukan at inakala na walang magiging problema, siya ay isang master ng Dao of Space kung tutuusin. Kung talagang may problema, baka hindi niya ito ma-detect. Dahil nagawa ni Yuhi na mag-shuttle pabalik-balik ng ligtas, nangangahulugan ito na ang kanyang pagsusumikap sa nakalipas na 2 buwan ay nagbunga. Lumapit si Yuhi kay Yang Kai at sinabi sa maliit na boses. Naghihintay si Senior Brother Ching sa tapat dito, Young Master. Sabi niya dumating na ang mga bisita natin. Tumanggo si Yang Kai. 4 na buwan na ang nakalipas mula noong umalis si Ching Koy. Kinakalkula ni Yang Kai ang oras at napagtanto na dapat talagang babalik si Ching Koy ngayon. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang simulan nilang tuklasin ang newborn Great Territory, ngunit hindi pa rin nila nakuha ang buong larawan nito. Pinabalik ni Yang Kai ang karamihan sa kanila. Hindi naman sa titigil sila sa pag-explore, kaya lang hindi pa rin nila ma-explore ang lahat kahit ilang dekada pa nilang ginagawa. Hindi naman ganoon kalawak ang Great Territory na ito, ngunit maraming nakatagong sulok. Kung hindi sila mag-iimbestiga ng mabuti, tiyak na mamimiss nila ang ilang magagandang tuklas. Sa 3,000 mundo, maraming kamanghamanghang bagay ang lilito pa rin sa mga kilalang Great Territories paminsan-minsan. Kahit na ang ilang mga lugar ay puno ng mga tao, maaari pa rin silang makahanap ng bago na hindi nila napagtutuunan ng pansin noon. Ito ang parehong kaso para sa bagong Great Territory na ito. Nauna pa rin sila ng maraming taon, at walang ibang makakarating dito maliban sa mga mula sa Voidland. Maaari pa rin nilang mahukay ang mga mapagkukunan habang ginalugad ang Great Territory sa hinaharap. Anumang kayamanan sa lugar na ito, sila ngayon ay pag-aari ng Voidland, at walang sino man ang maaaring kumuha ng kanilang mga kamay sa kanila.